Send the light, the blessed gospel light. Ating pong paksa ay may pamagat na prayer moves the arm of omnipotence. Yan. Pinakikilos ng panalangin ang bisig ng makapangyarihan sa lahat. So ganun po mga kapatid, ganun po katindi, ganun po kaimportante ang panalangin na binibigyan po natin ng pagdiriin sa buong buwan po ng Mayo. Ngayong umaga, ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa mga awit, Kapitulo 44, talatang 3. Subalit gusto ko pong basahin muna ang 1 at 2. Ito po ay isang salmo ni Haring David na maganda po ang kanyang mensahe sa atin. Ganito po ang sabi, narinig ng aming mga tainga, O Diyos, isinaysay sa amin ng aming mga ninuno kung anong mga gawa ang iyong ginawa ng panahon nila. Sa pamamagitan ng iyong kamay, itinaboy mo ang mga bansa. Ngunit itinanim mo sila. Iyong pinarusahan ang mga bayan at iyong ikinalat sila. Sapagkat hindi nila pinagwagian ang lupain sa pamamagitan ng kanilang sariling taba, ni ang sarili nilang kamay ay nagbigay sa kanila ng tagumpay. Kundi ang iyong kanang kamay at ng iyong bisig at ng liwanag ng iyong mukha, sapagkat ikaw ay nalulugod sa kanila. Ito pong salmong ito, mga kapatid, ito po ay inaalaala ni Haring David ang naging karanasan ng bayan ng Diyos. Nang sila po ay makapasok sa lupang pangako. Ito palang lupang pangakong ito po palang Kanaan na ito ay mayroon din po palang mga taong nakatira dito. Mga Jebusite, marami sila doon. Mga Canaanites. Subalit, sadyang ang Panginoon ay ibinigay sa kanila itong lugar na ito. Kaya nga, ang sabi dito ay narinig ni David, at isinaysay sa kanila kung paano ang Panginoon ay tinaboy, pinaalis itong mga taong ito na nakatira sa lupaing ito. At yung mga lumaban at yung mga nagrebelde, sila po ay pinagpapatay. At nakubkob nila at nasakop po nila ito pong lugar na ito, hindi po ang sabi sa pamamagitan ng kanilang sariling taba, kundi sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanang kamay ng bisig ng ating Panginoon. Hindi lamang yun, mga kapatid, maging yung sa panahon ng paglalakbay ng bansang Israel, yung mga bansa na kanila pong dinadaanan, nasasakupan, mga kapatid, ay tunay na ang bisig ng Panginoon ang siyang nagligtas sa kanila. Kaya naman, mga kapatid, ang salmong ito, ang magbibigay ng paglalarawan sa panahon po, sa panahon ni King Jehoshaphat, sa aklat ng 2 Kronika, Kapitulo 20. Ito po ay inilalarawan sa atin na kung saan ito pong si King Jehoshaphat sa kanyang pangunguna sa bansang Juda, sa Jerusalem, ay nakapalibot po siya, kinubkob din siya ng 3 pinagsanib na bansa. Biro nyo yan, mga kapatid, na 3 bansa ang
nagsama-sama upang lusubin at kubkubin ang bayan ng Juda, no? Ang siyudad ng Jerusalem. Subalit mga kapatid, alam niyo po ang ginawa ng haring ito ay sa halip na inihanda niya ang kanyang mga sundalo, ang tinawag po niya ay tumawag siya na manalangin sila, no? Mag-ayuno sila. Umawit sila ng papuri sa ating Panginoon. Kaya nga, to make the long story short, ay hindi po sila nakipaglaban. Ang Panginoon ang nakipaglaban para sa kanila, no? Yung tatlong bansang iyon, natalo po nila, mga kapatid, hindi po sa kanilang sariling mga taba, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naman kung ating pong i-contextualize, mga kapatid, ang mga salitang ito sa ating pong kapanahunan, ang sabi sa atin ay kapag dumating ang mga pagsubok na tila di maipaliwanag, no? Mga circumstances na nangyayari sa ating buhay na hindi po natin kayang ipaliwanag at hindi natin maintindihan, mga kapatid, ang sabi sa atin ay huwag nating hayaan na masira ang ating kapayapaan. So wag po tayo magpadala, no? Yung ating pong emotional, lalong-lalo na pag dumarating yung mga sakuna, dumarating ang mga pagsubok, dumarating ang matinding kahirapan, matinding karamdaman, or anything na ating pong nararanasan na nakakasira. Ibig sabihin, nawawala po tayo sa tinatawag na rumal nating pakiramdam at yung ating pong pananaw at pag-iisip. Mga kapatid, no? Ay huwag hayaang masira ang ating pong kapayapaan. Dapat maging at peace lang po tayo. Huwag tataas yung ating presyon. Ayan. Huwag tayong magulumihanan. Matulog tayong mahimbing, mga kapatid. Sapagkat, ang sabi dito, kahit na di makatarungang tayo'y tinatrato, o sa karanasan natin, tayo ay minamaltrato, o na nayuyurakan ang ating pong karapatan bilang isang tao, o kaya naman ginawan tayo ng hindi po maganda ng sino man. Ang tendency sa atin kasi ay yung nawawala tayo sa nawawala tayo sa platito, nawawala tayo sa rilis. Huwag, ang sabi niya, huwag hayaang lumitaw ang silakbo ng damdamin. Minsan kasi, pag dumarating yan, hindi na tayo mapakali. Nawawala na yung ating pong, yung ating pong posture. Nawawala na po yung ating pong kapanatagan. Yan. Malilingas-gas tanan, po. Mababalisa tanan. Nababalisa na tayo. Kaya sabi niya dito, huwag, kapag dumating, habang sumusulong ang mundo sa kasamaan. Ito po, hindi naman natin, wala po tayong control, mga kapatid, sa mga pangyayaring nagaganap sa ating pong kapanahonan. Ang maaari lamang makontrol at ipakontrol natin ay yung ating pong isipan at yung pong ating pong damdamin. Maaari sabihin ninyo, Pastor, wala ka kasi sa lugar. Katulad po ng ating pong mga kapatid ngayon sa Israel, kung sila po ay pinauulan na, pero sa balita, more than 1,000 rockets at missiles ang pinaulan ng bansang Palestina. Sinong hindi matatakot yan, mga kapatid? Sino ang hindi mangangamba? O kaya naman, kung kaya tayo ay nasa bansang India, na 100,000 ang na nagiging kaso araw-araw. Sino po ang hindi mangangamba dito, mga kapatid? O kaya naman, ay mayroon tayong tinamaan tayo ng malubhang sakit. O kaya matinding pagsubok. Ayan. Itong ang sabi sa atin ay habang sumusulong ang mundo sa kasamaan,
sa kahirapan. No? Walang sino man sa atin ang kailangang magmayabang na hindi tayo magkakaroon ng kahirapan. Mararanasan po natin yan, mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto po natin. No? Mararanasan natin yan. Subalit, ang pangako ng ating Panginoon, ngunit ang mismong mga kahirapang ito ang magdadala sa atin sa silid tanggapan ng pinakamataas sa lahat. Yan naman po pala, mga kapatid. Mayroon po tayong maaaring lapitan. Ito ang aakay sa atin sa silid. Ang sabi niya, silid tanggapan na pinakamataas sa lahat. Yung silid tanggapan na yan, kumbaga, silid tanggapan, yun po yung office. No? Yan ang office ng makapangyarihan sa lahat. Na nakaupo siya sa trono niya na nagkokontrol ng buong universo. Biduin niyo yan, mga kapatid. At tayo ay malayang makalapit doon sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan. So, maaari tayong makahingi ng payo mula sa Kanya na may walang hanggang katapusang karunungan. Maaari tayong makahingi ng tulong sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng kahirapan, o anuman ang ating nagiging karanasan, mga kapatid. Bukas ang silid tanggapan. Hindi po sarado ito, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Wala tayong dapat ikatakot. No? Katulad po, kung natatandaan ninyo yung quotation na binanggit ni Pastor Eric Otrono kagabi, ang sabi, we have nothing to fear about the future except as we forget the Lord has led us and is teaching in the past history. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapangamba, mga kapatid, sa darating na mga araw, sa ating buhay, sa ating kasalukuyan, maliban na ating pong makalimutan kung paano ginabayan ng mahal na Diyos ang kanyang bayan, no? At ang kanyang mga turo, at ang kanyang mga pangako sa atin, ay doon pa lamang tayo, mga kapatid. Huwag natin kalimutan, kundi isa puso natin, i-claim natin ang mga pangakong ito. Kaya sinasabi ng Panginoon, napakaganda nitong talatang ito, dito sa Kapitulo 50 ng aklat po ng mga awit. 50, ang talata ay 15. Ganito po ang sabi niya sa atin. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Tumawag tayo sa Panginoon sa araw ng ating kagulumihanan. Sa araw ng ating problema, sa oras ng panganib, mga kapatid, tumawag tayo sa Kanya. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Na ililigtas niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. Lalo-lalo na, ang sabi pa ni Haring David, ang Panginoon ay bagbag ang kanyang damdamin, lalong-lalo na doon sa may bagbag na puso. Nahabag ang Panginoon. Siyempre, mga kapatid, ang Panginoon natin ay Diyos na pag-ibig, mahabagin. Siya po ay nakikipagsimpatya sa atin sa panahon ng ating pong mga kalungkutan, sa panahon ng ating kabiguan, sa panahon din ng panganib, sa panahon ng katuwaan, kagalakan, nagiging masaya ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sa lahat ng oras, ang ating Panginoon ay maaari po nating malapitan siya. Inaanyayahan niya tayong iklapit sa Kanya ang ating mga kaguluhan at pangangailangan, ang ating pangangailangan ng tulong ng Diyos. Yan, always available ang ating Panginoon. Inaatasan niya tayong maging mabilis sa panalangin. Mabilis sa pananalangin. Sa sandaling magkaroon ng kahirapan,
Sabi niya, hindi lamang kahirapan sa sandaling magkaroon ng panganib, sa sandaling magkaroon ng pangangailangan, o anumang oras, mga kapatid. Kaya nga, pray without ceasing eh. Sabi niya, maghandog tayo sa Kanya ng taos-puso at taimtim na mga panalangin. Natatandaan po ninyo mga kapatid, yung sinabi sa ating devotional sa nakaraang mga araw, yung matyaga, mahaba at taimtim na panalangin. Yan lamang po ang ating pong panangga. Yan ang ating pong magbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan. Lalong-lalo na sa panahon natin sa kasalukuyan. Kaya nga't ang sabi pa sa atin dito, sa ating mga matiyagang pananalangin, nagbibigay tayo ng katibayan ng ating matibay na pagtitiwala sa Diyos. Anong ibig sabihin? Kaya nga matyaga, mahaba, taimtim ang ating panalangin sapagkat mayroon tayong katibayan. Yung katibayan yon, yung pagtitiwala natin sa Diyos na hindi po niya tayo pababayaan. Siya ang magtatanggol, siya ang magbibigay sa panahon ng kasalatan, mga kapatid. Pinatunayan ng Panginoon sa buhay natin sa panahon ng pandemya, sa panahon ng lockdown. Alam niyo, sa aking pong distrito ay wala pa naman pong dumadaing na wala na kaming bigas. Oh. Ewan ko lang, baka pagkatapos nito ay uulanan na ako ng text, Pastor, wala na kaming bigas, wala na kaming makain. Mga kapatid, ang gagawin po natin, manalangin tayo. Ha? Sabihin ninyo, makakain mo ba ang panalangin? Mga kapatid, ang Panginoon, hindi lamang po thousands, hindi lamang po libo-libo ang paraan ng ating Panginoon. Maraming kaparaanan ang Panginoon para isolve niya ang ating problema, para tugunan niya ang ating pong pangangailangan. Ang damdamin ng ating pangangailangan ang nagdala sa atin upang taimtim na manalangin at nakikilos ang ating amang nasa langit sa ating mga pakiusap. Ayan. Sa ating po mga pakiusap. Kaya ang sabi niya dito, often those who suffer reproach or persecution for their faith. Malimit, madalas, na yaong mga nakakaranas ng paninisi. Ito, panibagong pa naman ito, sitwasyon. Ito'y may kinalaman po sa kapag talagang tayo po ay may kinalaman na sa ating pong pananampalataya at paniniwala. Darating ang araw, ang sabi dito, ay sisisihin ang bayan ng Diyos. Sisisihin ang bawat mananampalataya at pag-uusigin dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang pananampalataya. Sa lahat, ay natutuksong mag-isip na itinakwil na sila ng Diyos. Huwag po tayong matukso na isipin natin na kapag nararanasan natin yung pag-uusig, tinutukso, o kaya naman ay sinisisi tayo ng dahil ikaw kasi pumasok ka pa dyan sa pananampalatayang yan. Ikaw kasi nagpabinyag ka pa. Ikaw kasi, yan. Ibig sabihin, ang paninisi ay pinupuntirya po nila yung pananampalataya na tinanggap natin sa ating Panginoon. Nagiging malapit tayo at nag-surrender tayo ng buhay natin sa ating Panginoon. Sa mata ng tao, sila'y kabilang sa minorya. Sa mata ng tao, sila'y kabilang sa minorya. Sa lahat ng nakikita ay nagtatagumpay ang kanilang mga kaaway sa kanila. Na tila baga mga kapatid, yung mga umuusig na ito, yung mga naninising ito, yung nasa ating pong kapaligiran na hindi pabor sa atin, na tila bagang laban sila sa ating pananampalatayang tinanggap, mga kapatid, huwag po tayong matukso na iniwan tayo, itinakwil tayo ng Panginoon. No. Ang sabi,
Sa mata ng tao, sila'y kabilang. Siyang nagdusa. Ito po mga kapatid. Siyang nagdusa para sa kanilang kapakanan at nagpasan ng kanilang kalungkutan at paghihirap ay hindi magpapabaya. Hindi po magpapabaya. Huwag nilang pahintulutang nilang sawayin ang kanilang konsensya. Manapay, ano pong sabi? Tayo po ay manatili, na ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat siya po ay hindi nagpapabaya. Ayan. The children of God, the children of God are not left alone and defenseless. Hindi po pababayaan at iiwan ng ating Panginoon na nag-iisa at wala pong magtatanggol sa kanila. Prayer moves the arms of omnipotence. Ang panalangin nila ay makikilos ang kamay at bisig ng makapangyarihan sa lahat. So prayer has subdued kingdoms, wrought righteousness, and obtained promises. Kaya nga, ang sabi dito, mga kapatid ko, samantalang tayo ay nabubuhay, ang panalangin ang nagpasuko sa kaharian. Tumanggap ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng leon. Panalangin. Ito po mga kapatid ay tinutukoy dito yung 4 na magkakaibigang Hebreo na sila po ay dilalang bihag na pinag-aaralan po natin mga kapatid. By the way, isisingit ko po na mamayang gabi ay abangan po ninyo ang episode 7. 7 na po yata kami o 8. Kami ay nasa chapter 1 verse 6 and 7 pa lang mga kapatid. Kasi inihimay-himay po natin yan. Dito sa ating buong devotional, ang sabi dito ay sa pamamagitan ng panalangin ng 3 o 4 na magkakaibigang ito, ay napasuko o naniwala ang makapangyarihang haring Nabucodonosor. Nagpatikom ng mga bibig ng leon at na sumugpo ng malupit o kalupitan ng apoy. Sila po kasi ay inihagis sa 7 beses kainit na hurno. Pero hindi po sila pinabayaan ng Panginoon, di ba? Hindi sila nasunog. Si Daniel, hindi po siya nilapitan man ng mga leon, mga kapatid, na gutom. Dahil ang Panginoon ang nagligtas sa kanila. At sila po ay nanalangin sa ating Panginoon. Kaya naman nalalaman natin kung ano ang kahulugan nito kapag narinig natin ang mga ulat ng mga martir na namatay dahil sa kanila pong pananampalataya. Kung sakaling hahayaan naman ng Panginoon na maranasan natin yung tayo po ay maging martir dahil sa ating pananampalataya, huwag po tayong malungkot mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat sabi ng Panginoon, pagdating niya ay ipagkakaloob niya sa kanila ang buhay na walang hanggan. Bubuhayin silang muli ng ating Panginoon. Kaya kung isinusuko natin, ito po ang panawagan sa atin ngayon. Kung isinusuko natin ang ating mga buhay sa kanyang gawain, sa kanyang kalooban, hindi tayo kailanman mailalagay sa katayuan na kung saan ay hindi naglaan ng Panginoon ng mga panustos o yung tulong o yung probisyon. Anuman ang katayuan, mayroon tayong patnubay, gumagabay sa ating landas. Anuman ang kabagabagan, mayroon tayong tiyak na tagapayo. Anuman ang kalumbayan, mga kapatid, pagdadalamhati o kalungkutan, mayroon tayong maawaing kaibigan. Kung sa ating kamangmangan ay nagkakamali tayo ng mga hakbang,
hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang kanyang tinig na malinaw at natatangi ay naririnig na nagsasabi, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Sapagkat kanyang inililigtas ang nangangailangang kapag ito'y nananawagan. No? Ano po, ulitin ko. Sapagkat kanyang inililigtas ang nangangailangan kapag ito'y nananawagan. Ang dukha at ang taong walang kadamay. Mga minamahal ko, mga kapatid, kung sakaling dumating na parabagang tila na tayo ay nag-iisa na lamang, don't worry. No? Don't be afraid. Don't be dismayed, mga kapatid, sapagkat hindi tayo iiwan ng Panginoon. Wow! Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, napakaganda ng ating pong devotional ngayong pong umaga. Kaya sa umagang ito, ating pasalamatan ang Panginoon sapagkat tunay na ang kanyang pagmamahal ay patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Naway tulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ating pong maranasan at itagubilin natin ang lahat. Ang sabi sa atin dito, Joel Austin, ang sabi niya, God has promised that He'll arm you with strength for every battle. We may not know what the future holds, but we know who holds the future. Opo, mga kapatid, hindi natin batid kung ano ang darating sa atin sa darating na mga araw. Subalit, ang umahawak sa atin, ang nag-guide sa atin, ay nalalaman niya kung ano ang darating sa ating buhay. The light of God surrounds me. The love of God enfolds me. The power of God protects me. The presence of God watches over me wherever I am. God is. Mga kapatid, ang sabi pa niya dito, there is comfort in knowing you are kept safe under the cover of God's mighty hand. Mayroon pong kaaliwan at kapanatagan sa ilalim ng ng kapangyarihan ng ating Panginoon. The righteous person may have many troubles. Sabi po sa Psalms 34:19. The righteous persons may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Sana po'y maranasan nating patuloy ang pagliligtas ng ating pong mahal na Diyos.